lumabas, bumagsak po siya ng 17%. Napakalaki na ibinaba. 25% po ngayong March. At tingnan mo, Angel, kung anong pangyayari between February and March. Ayun na nga. Anong pangyayari? Ayun, may dating Pangulong Duterte. Inaresto si dating Pangulong Duterte at dinala mo sa Dahig. Bumagsak ng 17%. Kasi ito sinabi nito, tapos nangyari na. Oo. Nangyari na po yung pagkakahuli. Patapos na kasi ng Marso yan eh. Oo. At noong Pebrero, sinabihan na natin sila dyan eh. Huwag niyong pangarapin na ma-aresto si Digong at madadala sa Dahig dahil hindi yung makakabuti sa kanila, lalo na sa kanila mga kandidato. Ayun nga, nangyari. Pero kasi noon, parang ang goal talaga nila, maalis sa Pilipinas si Pangulong Digong. Oo. Ayun. At ang pinanghawakan nila doon ay yung isa rin survey, ha? Na maraming Pilipino ang gusto ay managot si Bibi Inday sa mga paratang laban sa kanya. At saka si Pangulong Duterte. Doon sa crime against humanity. Pero itong survey nito, hindi pa siya pinadala, ha? Oo. Kaya nandun ang tanong dapat bang managot? Yan ang tanong. Hindi ang tanong dapat bang dalhin sa ICC? Magkaiba yun. Yun na nga. Yun naman isa pa, approval, tsaka yung trust rating naman. Direk, meron ba tayo? Para lang ito naman trust rating. Hindi, yung approval. Paras ba? 17%? February 2025, 42%. Tapos sa March, 17%. Kung nakalagay tayo pinakita di ba, Luzon, Visayas, Mindanao. Yan. Yung next, yung mayroong comparison, direct. Yung nasa table, ata yun Ay, yung maliit. Yan. Madami. Yan. Yan. Yung kinumpare natin, yung mayroong sa kasi ayan. Yung comparison. Ayan. 40-25 nung March. Yung February niya, 42, minus 17%. Ano ito? Taas ba ito o no? Approval rating. Ayan. Approval rating. Samantalang si Bibi Inday Sara ay nag-positive. Yung disapproval naman niya, 53. Ayun. Ay, laki. Balik mo direct, doon sa disapproval. Para lang kung mayroong idea yung ating mga kabayan, ano yung pinaghuhugutan natin, at saka bakit siya mag-ibigay. Yan. Ay, 53, dyan. Nagsimula siya ng 32. Tumaas yung disapproval. Plus 21. Mas dumami ang disgusto o mayaw sa Pangulo. Yun po yung ating binabanggit. Well, kaya ang sagot naman ni Atty. Claire, nangyayari po yan Dahil sa kumakalat na fake news. Yun. Kaya daw ay niya talagang apektado ang trust at saka ang approval rating ng Pangulo. Mukhang yun naman ang kanilang nakitang kadahilanan. Anyway, tanggap pa tayo ng isang report. Ayun, ito yung ating tinatanong kanina. Pangulong Bongbong Marcos, pinangunahan po pamamahagi ng ambulansya sa Cagayan de Oro City. Dapat ganyan ang mga balita nila lang. Yan, opo. Oo. Sige, sa Richard.